Feeling mo ba na i-stuck ka sa pagiging empleyado mo right now at sa buhay mo right now? Kung nararanasan mo ngayon, ibibigay ko sa iyo sa video na to yung tatlong paraan kung paano ka makakaalis sa pagkaka-stuck mo. My name is Angelo Natividad, isa kong online entrepreneur. Ako yung may-ari ng Angelo Natividad business page and nagtuturo ako sa mga kapwa ko empleyado kung paano madagdagan yung income nila gamit yung social media or yung internet or yung laptop na meron sila. Pero bago tayo pumunta sa main topic natin guys, magbibigay muna ako ng disclaimer na lahat ng mapapakinggan mo dito, lahat ng maririnig mo dito is for educational purposes only. And not to guarantee anything that this will work 100% guaranteed. Lagi mong tatandaan na success in any area of life or business always requires hard work, perseverance, skills, and dedication. Kung nararanasan mo yung pagkaka-stuck right now, I'm sure isa ka sa makaka-relate sa bibigay ko sa iyo ngayon na story, na solution, paano natin masosolve yung problem natin na yan. So, bakit ba ito yung napili ko na i-discuss ngayon? Kasi, na-feel ko din yan nung nasa employment pa ako, nung nagtatrabaho pa ako, then narinig ko yung kwento, nalaman ko yung kwento ng boss ko na magti 10 years na siya sa company tapos walang nabago sa buhay niya, hindi niya na hit yung goals or wala siyang nakamit maski isa sa dreams niya sa pagtatrabaho niya. And ako yung naka-feel na parang na-stuck ako doon sa situation na nararanasan niya, doon sa experience na nararanasan niya. And meron akong na-discover na tatlong paraan kung paano tayo makakaalis sa pagkaka-stuck. And ang reason, isa lang naman yung reason dyan kung bakit tayo na-i-stuck sa pagiging empleyado or sa buhay natin right now. And ang pinakaunang reason, masyado tayong nag-i-stick doon sa alam natin. Kumbaga, hindi na tayo nag-aaral, hindi na tayo nakikinig sa ibang tao, hindi na tayo willing na aralin yung ginagawa nila para makaalis doon sa situation natin right now. And imagine mo na lang na merong dalawang tao na nag-start ng farm nila. Nagtanim sila parehas and nagtataka yung, let's say, yung isa nakapag-aral and yung isa hindi siya nakapagtapos and isa siyang magsasaka talaga. And nagtataka itong nakapag-aral na to kung bakit hindi nag-grow, hindi nagiging successful yung pagpa-farm niya. Pero itong hindi nakatapos na magsasaka, wala siyang alam. Wala siyang alam kundi mahilig siyang magtanong, mahilig siyang magtanong ng mga ways kung paano magiging successful yung farm niya. Pero itong nakapagtapos na to, masyado siyang nag-stick doon sa alam niya. Kumbaga, hindi niya mababa yung pride niya para alamin yung mga dapat niyang alamin at dapat gawin para maging successful yung farm niya. So, masyado siyang nag-stick doon sa alam niya. So, imagine mo na lang na takpan mo ngayon yung mata mo, takpan mo yung mga mata mo. O, ano yung nakikita mo? Di ba madilim? Pero subukan mo na tanggalin yan tapos iikot mo yung mata mo, tignan mo yung mga bagay na nakapaligid sa'yo. Di ba marami kang nakikita? So parang ganyan yung mai-experience mo kapag willing kang aralin, willing kang magtanong sa mga tao na nagsasucceed doon sa ginagawa nila. For example, kahit na magsasaka lang yan, dating tambay lang yan, hindi nakapagtapos yan, pero nakikita mo na nagiging successful siya doon sa ginagawa niya na willing ka ding gawin, willing kang pasukin, wala kang ibang gagawin kundi ibaba yung pride mo at makinig ka doon sa sasabihin niya para hindi ka ma-stuck or para hindi ka mag-stick doon sa alam mo, para maging effective ka talaga doon sa ginagawa mo, para magaya mo yung results ng mga tao na nagkaka-results talaga. Ang pangalawang reason, hindi tayo willing alamin yung mga ginawa ng mga nag-succeed sa buhay. For example, hindi ka bumibili ng mga books, ng mga e-books, hindi mo inaalam yung mga istorya ng mga taong nag-succeed sa larangan na gusto mong pasukin. Yung mga successful na tao is ang ginagawa nila is willing silang alamin, willing silang aralin, yung mga dapat nilang aralin in order for them, in order for us, para hindi tayo ma-stuck sa buhay. Kasi yung book na yan, yung mga libro na yan, yung mga success stories na yan yung mga magpapakita sa'yo na for example, nararanasan mo yung pagkabigo. Ipapakita niyan sa'yo na kung sila nagawa nila, masasabi mo sa sarili mo na magagawa mo rin. Yung mga pagkakamali ng mga taong nandun sa libro na yon, yung nagtuturo doon,
is possible naranasan na yan, na-experience na yan, and possible na solve niya yung problem niya before na katulad nung nararanasan mo. Para kung sakali man na dumating yung point na maranasan mo yung naranasan nila, alam mo kung ano yung gagawin mo para malagpasan mo yung challenges and problems na nai-encounter mo right now. For example, imagine mo na lang itong Bible na binabasa natin, no? Sa tingin mo kapag binasa mo itong kabuuan ng Bible na to, tapos sinubaybayan mo yung mga ginagawa ng mga apostles, no? Sa tingin mo, makakagawa ka pa ng mga mabibigat na kasalanan, mabibigat na hindi mo dapat magawa, no? Most likely, hindi na. Kasi, nakikinig ka at willing kang alamin yung mga ginawa ng mga taong nag-succeed sa life. I hope na dito pa lang is meron ka ng take home, marami ka ng aha moment, marami ka ng nakuha na wisdom, na knowledge, no? And pangatlo, hindi tayong willing makasama yung mga taong tutulungan tayo pataas. In short, hindi ka bumibili ng mga programs, mga paid or free seminars, hindi ka uma-attend ng mga coaching programs, no? Hindi ka willing umattend, hindi ka willing makinig sa mga taong nakagawa na. In short, wala kang coach ngayon. Hindi ka nagpapaturo, hindi ka nagpapakoach sa gusto mong makuha sa buhay. Kasi nung sinearch ko yung word na coach sa Google, ang unang lumabas na nakita ko is si Bill Gates. No, sabi ko, kahit pala si Bill Gates, yung pinakamamayaman na mga tao, is meron silang coach. Si Warren Buffett, very successful sa pag-i-invest, is meron pa rin siyang coach. Si Manny Pacquiao, di ba? Meron silang coach. So, lahat ng mga tao na kakilala mo, nabasa mo, or napakinggan mo na nag-succeed sa buhay, is meron silang coach. Ganon ka-importante yung merong kang coach na gumagabay sa'yo. Kasi dyan yung magsasabi sa'yo yung mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin para maiwasan mo at ma-shortcut mo yung results or yung success na gusto mong makuha. No, so kailangan ibaba mo talaga, willing kang lunukin yung pride mo in order for you na hindi ka ma-stuck sa buhay. Ngayon, ang tanong ko is meron ka bang coach? Kasi kung wala pa, kailan maghanap ka ng mga tao na gusto mong gayahin, yung resulta nila, gusto mong kunin. Ganyan ka-importante yung coach. So parang bumabalik tayo doon sa famous na quote ni Albert Einstein na insanity. Sabi niya, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Yung insanity daw is nag-i-expect tayo ng different results doon sa paulit-ulit nating ginagawa. For example, empleyado ka ngayon, 10 years ka nang nagtatrabaho, tapos wala kang dinadagdag, wala kang binabago sa ginagawa mo, katulad nung boss ko dati, then nag-i-expect tayo ng mga different results na makukuha natin. Possible hindi natin makuha yon. And yan yung tinatawag na insanity. So kung gusto mo pala na hindi ma-stuck doon sa buhay or sa pagiging empleyado, kailangan gawin mo yung tatlong paraan kung papaano makakaalis sa pagkaka-stuck na na-share natin ngayon sa video na to. So I hope na meron kang natutunan, meron kang very important na nalaman na pwede mong i-take advantage at na pwede mong i-apply sa sarili mo kung empleyado ka right now para hindi ka magaya doon sa mga tao na forever na lang na-stuck sa buhay. Okay? And by the way, meron pala akong ginawa kung gusto mo din na magdagdag ng income, gusto mong madagdagan yung kinikita mo on a basis, meron akong ginawa na program or meron akong nalaman na system kung paano mo madagdagan yung kinikita mo on a monthly basis gamit lang yung internet, yung cellphone na meron ka at yung laptop na meron ka. Okay, kung gusto mong matutunan yon, kung gusto mong makapasok doon, gusto mong ma-discover yung system na yon, meron akong ilalagay na link sa screen natin or sa comment section ng video na to para pwede mong i-click or pwede mong i-open yan, pwede kang mag-request dyan para makasali ka sa private community na meron tayo. Okay, so kung interested ka, kung willing kang matuto pa sa mga nag-succeed, sa mga nakagawa ng results dito sa online, paano mo madagdagan yung kinikita mo on a monthly basis para hindi ka ma-stuck dyan sa situation na meron ka, is
go ahead, i-click mo yan and puntahan mo yung link na yan and mag-request ka yan para ma-accept ka ng admin natin. So once again, this is Angelo Natividad. If you want success, stop making excuses, take massive action, and kunin mo yung results na gusto mo sa buhay. And I hope na makita kita next video. God bless and good night, guys. Bye-bye!